Isa pang katanungan na tumatakbo sa isipan ng mga kababayan natin. Pero bago ang lahat, please don't forget to like this live streaming or this video. Nang sa ganon para ma-notify natin sila, mga kapatid. Tanong po dito ng mga kababayan natin na nanonood po sa atin ngayon, sino po ba ang nagsampa ng kaso sa kanya? Marami po sinasabi si Maharlika sa kanyang video na binitawan, mga kapatid. Pinangalanan niya si kapatid Anthony Taberna, pinangalanan niya si First Lady Lisa, pinangalanan niya kung sino-sino pang mga tao. Napakarami po. So, ibig sabihin nito, hindi niya alam kung sino nagkakaso sa kanya. Mga kababayan, doon kayo magugulat. Kaya nga nasabi ko nga sa inyo, sa video na nilabas niya, halatang takot po itong tao na to, mga kapatid. At halatang nakikita ko sa mukha niya na talaga natatakot siya. 'Di ba? Tanong, may kapatid pa tayo dito nagsalita. Ito sabi dito, mga kababayan ko, sabi ni Ma'am Blanca Maganda. Ayan, pag-usapan lang natin, nasaan si Ma'am Blanca? Ayan, sabi dito ni Ma'am Blanca Maganda, may sinabi siya dito eh. Ito, yung mga words na ganito, ito maganda pag-usapan, mga kababayan ko. Ito totoo ito. Nasaan na ba yung comment ni Ma'am Blanca Maganda? Maganda yung sinabi niya eh. Pasok na pasok nga yung sinabi niya na yun eh. Ayan. Sabi niya, ito sabi ni Domingo Jr., "Hoy, ungas na vlogger! Hindi maaaresto yan si Maharlika. Tsaka yung sinasabi mo, sa iyong isip lang yun." Ano po ito, mga kababayan ko? Ano po yan? Mananawagan lang ako, no? Pakiayos po yung tornilyo ni Sir Domingo Jr. Salud. Abay, Sir Domingo, medyo may sayad po ata nga na ayan, sabi ni Sir Domingo Salud, mga kababayan ko, salud talaga no? Sabi niya dito, "Hoy! Ungas na vlogger! Hindi maaaresto yan si Maharlika at saka yung sinasabi mo sa yung isip mo lang, kayang maaresto yan si Maharlika, mga kababayan ko." Bakit, mga kapatid? If you don't mind, mga kababayan ko, sa tingin niyo po ba hindi uuwi yan si Maharlika? Mga kapatid? Sa tingin niyo hindi uuwi yan? Uuwi yan, mga kababayan ko, tandaan niyo yan. At tingin nyo, may pamilya pag naiwan dito yan. There is a tendency na umuwi dito yan. But for me, mga kababayan ko, ang pinapaliwanag ko dito, kapag umuwi siya, may kalalagyan siya, mga kababayan ko. 'Di ba, Sir Domingo? Oo, hindi nga natin maaaresto doon sa ibang bansa to kasi hindi naman maituturing si Maharlikang terorista. Kailangan mo na mambomba ni Maharlika para matawag natin terorista. Pero hindi naman terrorism yung paglalahad mo ng iyong saloobin. Wala naman pong sinasabing terrorism yun, mga kababayan ko. Yan yung commentary na sinasabi natin. Kaya tandaan nyo, careful sa lahat ng binibitawan nyo. Kaso nga lang, yung commentary niya is sobra-sobra. Bakit? Namamahiya na siya ng tao. Yun ang pangit doon. At one of the big reason kung bakit ito nawaran, tandaan nyo mga kababayan ko, nandamay ng inosenteng bata. Okay? Mga kababayan ko, yan ang pinakamahirap doon. Hinahanap ko yung comment ni Ma'am Blanca Maganda eh. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Blanca dito, mga kababayan ko. To be honest, pinabasa ko lang po yung inyong mga komento. Sabi dito, sabi ni Blanca Maganda, mga kababayan ko, talaga ba maganda to? Kung totoong may warrant yan, at sino ang nasa likod ng warrant niya? Ito ito daw, sabi ito, pipin ko para mabasa nyo. Ayan, sabi dyan. Kung talagang may warrant yan, sinong nasa likod niyang warrant niya? Kaya mahirap, sabi dito, kaya mahirap sa politika dahil paglalaruan ang buhay mo. Well, I just want you to know, kung wala kang ginagawa na masama dito sa mundo ng mga political content creator o political commentary, kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot, Ma'am Blanca Maganda, di ba? Example, bakit ka matatakot? Di ba? Mga kababayan ko, bakit ka matatakot kung may ginagawa kang pangit sa bansa, kung may ginagawa kang hindi maganda?
Aminin natin sa hindi. Lahat ng sinasabi o madalas na sinasabi ni Maharlika, fake news. Why? Wala siyang mapaitang pruweba. Nagpakita lang sa inyo ng opisina, picture ganito. Okay na ba yun? Eksena na ba yun? Mga kababayan ko, mali yun. Mga kapatid, di ba? Imagine that. Kung magsasalita ka ng ganyan. Di ba? Second, sinong nasa likod? Sinong nasa likod ng warrant sa kanya? Maliwanag po sa warrant of arrest. Lalakihan ko po para makita ninyo mga kababayan ko. Lalakihan ko. Para makita ng mga kababayan natin, baka sabihin, gumagawa tayo ng ano dito. Ito mga kababayan ko, lalakihan ko na po. Para kitang-kita nyo yung file mga kapatid. Mahirap po yung hindi nyo makita Eto mga kababayan ko. Ayan, eto lalakihan ko. Basahin ninyo Tatanong ni Ma'am Blanca Maganda. Para diretsahan tayo, Ma'am Blanca Maganda. Gusto ko yung tanong mo Sabi niya dito, sino daw ang nasa likod ng pagpapawaran sa kanya? Eto, sabi, maliwanag, basa. Ayan, people of the Philippines, mga kababayan ko. Literal, di ba? People of the Philippines. Wala pong pangalan, walang binanggit na kapatid na Anthony Taberna, wala pong binanggit na pangalan dyan na First Lady Louise Araneta Marcos, wala pong binanggit na pangalan dyan. Kaya, yung point niya po doon sa kanyang content kanina is very, very scandalous. Pwede pa po siya doon makasuhan ulit mga kababayan ko. Imagine that, mga kapatid. Pwede pa po siyang makasuhan ng isa pa. Kaya ang tanong ko kay Ma'am Blanca Maganda, mga kababayan ko, eto ba na sinasabi na meron bang First Lady at sinong nasa likod? Mga kapatid, listen carefully. Wala pong binanggit na F. Elisa o Luis Araneta Marcos. Wala rin binanggit na Anthony Taberna. Ang nakasaad dito, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan ko, people of the Philippines. Ma'am Blanca Maganda, correct po ba ako? Thank you very much for super chat, Sir Mas Prince. Maraming salamat po for your super chat. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Yan yung literal na sinasabi. Kasi mahirap naman sinasabi ni Ma'am Blanca Maganda na sasabihin niya dito, eto yung nangyayari. Eto, ma'am, sinong nasa likod? Tatawanan natin. Kung ob-ob ang manonood, kapag sinabi ni Hitad, paniniwalaan mo. 'Di ba? Kapag ob-ob yung nanonood at hindi alam yung nangyayari, baka sasabihin ni Hitad, paniniwalaan mo. So ngayon, ang nakatatak, ang nakatatak sa mga supporters niya, nakatatak sa mga supporters nito ni Hitad, ay si First Lady Lisa. Kasi sinabi ni Maharlika. Tapos sinabi pa niya si kapatid na Anthony Taberna. So yun ang tatatak sa isip niyo. Pero magtanong kayo sa isip ninyo, mapaisip kayo. Hindi rin niya alam kung sino nagkaso sa kanya, mga kababayan, di ba? Oo, totoo. Ihimayin ko yung video niya na yan. Tingnan nyo Ihimayin ko. Hindi niya nga alam kung sino nagkaso sa kanya. Hindi niya nga alam kung kanino niya pupuntuhin yung ano. Bakit? Wala People of the Philippines, mga kababayan. Wala namang sinabing pangalan dun. Ibig sabihin ng kalaban niya, taong bayan, mga kababayan ko. 'Di ba? O ano pang hihirit nila, mga kababayan ko, 'di ba? Sabi dito ni Japanese name. Ayan. Kuya Koy, maaari po bang ma-erase ang channel ni Hitad gamit ang warrant of arrest? We don't know about sa batas na yan. Baby, consult nyo sa mga abogado. Kung konsultan nyo talaga. Kasi pagdating sa batas na kung tatanggalin ng channel nito, hindi ko pa pwedeng sabihin na pwedeng tanggalin. Mafe-fake news ako nun. Hindi ko nga alam kung kung pwede ba yon, mga kababayan ko. Pero, ang masasabi ko lang, out of the government natin, ang policy ni YouTube guidelines. Ito lang ang alam ko. May sariling policy ang guidelines ng YouTube. May sariling polisiya ang guidelines ng Meta, ng Facebook. Mga kababayan ko, hindi natin pwede na matatanggal yon. Nasa kumpanya na nagpapatakbo na nitong platform ang kakayanan ng pagtanggal nun. Pero it based doon sa batas. Maybe doon sa literacy campaign na nilabas ng ating government,
puwedeng ma-ban dito sa Pilipinas yung kanyang channel kung magkataon, mga kababayan. Yan ang alam ko, ah. Puwede daw katulad nung kaso ni Pastor Quiboloy. Yun naman po ang kaso ni Pastor Quiboloy, napakalalaki, mga kababayan ko. Napakalaki, napakalaki. Hindi natin pupuwede kasi internationally siya bumanat, eh. International yung, naging cases niya. Kumbaga naging ano siya, eh, kung ako tatanungin niyo, example, Pastor Quiboloy parang tinira siya dun sa ano, tinira siya dun sa binanatan siya doon sa ano, sa US. So, the US, Meta, US, YouTube, US, lahat. Alam ko si pastor kasi nagkaroon ng problema. Pero I don't want to discuss on my live stream. Alam niyo kung ano naging problema niya. Ayoko i-discuss dito. I respect that pastor. Kaya binabanatan niyang pastor niya magaling. May kakayanan na bumanat ng ganito. Some na sinasabi niya ay meron talagang kahihinatnan yung iba. Promise. Hindi ko kalaban si Pastor Quiboloy, pero tinitignan ko yung banat niya. Kung maiintindihan niyo, not on biblical, but in commentary, may tira talaga si Pastor Quiboloy. Yun lang ang alam ko at yun ang nakikita ko, mga kababayan ko. Pero, nasa sa inyo pa rin yun, mga kapatid. Pero if maharlika, kung matatanggal ang channel nito, hmm, tingnan natin, mababa pa 'tong cyber libel na 'to, eh, para ikatanggal ng channel niya. Pero kung, pinaka the best niya, hindi ko naman tinahangad na ano, eh, hindi ko nga hinahangad na mawala channel ng tao na 'yan. Promise, hindi ko hinahangad. Hindi ko hinahangad, mga kababayan ko. Ang hinahangad ko makulong 'yan. 'Yun ang gusto ko. 'Yun ang gusto kong mangyari, makulong itong tao na 'to. Kapag nakulong 'yang tao na 'yan, makakamtan natin yung hustisya, justice na pinapairal natin sa bansa. Kasi mga kababayan ko, kung mabubura channel 'yan, gagawa't gagawa lang ng bago 'yan. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Trust me, huwag natin pahirapan ang sarili natin dito na, "Ay hindi, 'pag mawawala channel niyan." Tandaan niyo, kayang gumawa ng napakaraming channel niyan. Kayang bumaklas ng napakaraming channel niyan. Kayang gumawa niyan. In just 1 week, meron kaagad followers 'yan. Gano'ng katindi 'yan, mga kababayan ko, 'di ba? Kayang mag-engage ng tao na 'yan because kaya niyang kunin yung galit ng kung sino man nagagalit sa government. Kung tutuusin, wala pa sa 1/4 yung nagagalit, followers niya lang. Wala pa sa Pilipinas. Ilan tayo ditong pro? Ilan tayo ditong mga naniniwala sa Pangulo, mga kababayan ko? 'Di ba? Napakarami pa rin natin. Nagmumukha lang siyang malakas because malakas yung engagement niya. Pero 'pag tayo, ang engagement natin ay kagaya ng sa kanya, mga kababayan ko, magagawa natin 'yon. Example ng isang YouTuber na maganda ang engagement, Direk Ferdy. Totoo, hindi siya bumababa sa 800, 1,000, 'di ba? Ako, mga kababayan, narating ko na rin yung engagement na gano'n, na mataas ang engagement, 'di ba? Si Maharlika kasi consisting na nagagalit, consisting ang kanyang pangwawalang-ya, ika nga nila, 'di ba? Tayo naman, mga kababayan ko, hindi ako naghangad ng gano'n pang engagement ngayon kasi hindi naman eleksyon, 'di ba? Ang sa akin lang, mga kapatid, ang sa akin lang po, magkaroon man ako ng engagement ngayon na ganito, magkaroon ng kuntento ako. Bakit? Kasi may ibabalita akong tama. Hindi naman ako kailangan magbalita kapag wala naman ibabalita sa inyo. Because sabi ko nga sa inyo, focus ako sa nagagawa ng Pangulo. Focus ako sa mga nagagawa niya. Because I am the one of messenger. Naging messenger, mga kababayan ko. Yun naman ang gusto kong mangyari kaya sinuportahan ko, 'di ba? So kailangan ko pa bang umengage, gumawa ng ano? Hindi na. Antayin mo maglabas ang Pangulo ng statement saka mo ilabas, 'di ba? Kaya tignan natin kung papaano sa ilalantad, yung puting ahas ni Maharlika. Ako hindi na ako umaasa dun sa puting ahas, ilalabas, yung ganito, ilalabas. Ako, kung tatanungin niyo ako based on my own opinion, based on my own, mga kababayan ko, kahit nga yung taga Malacanang na kilala ko, mga kapatid, sabi niya may ahas talaga na tumitira sa mga 'yan. Biruin mo si Emerald Radio, binanatan, nalalaman. Imagine that, 'di ba? 'Yan. 'Di ba sabi ko sa inyo, imagine that, mga kababayan ko, ganyan ang nagagawa ng iba, 'di ba?
Sa gobyerno, hindi lahat perfect. Huwag tayong maghanap ng perpektong gobyerno. May ahas at may ahas pa rin talaga diyan. Gano'n lang kadali 'yun. Di mawawala at hindi mawawala 'yun, mga kababayan ko. 'Yan ang lagi niyong tatandaan. Pero para sa akin, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong hangarin na mawala channel niyan. Gagawa't gagawa lang 'yan. Ang targetin niyo, makulong 'yan. 'Yun ang pinakamaganda do'n. 'Yan ang komento ko, mga kababayan ko.